Carlos Sevilla pala. Magandang hapon sa lahat mga kaibigan. Ang ko dito po sa Legazpi Street, Pasay City. Ito po ay galing sa Don Carlos Sevilla at ang labas naman po ay sa Aurora Boulevard, Pasay City. Mga kaibigan, tunghayan po natin muli ang sa mga awit 34 dito sa 10 na kalagay, no? Ang mga leon ay nagugutom din. Nagkukulang sila sa gustong pagkain. Subalit, ang masumusunod kayawi, mga mabuti ang bagay sa kanila hindi naulot. Kaya mag-ibigan, napakaganda na ang isang tao ay masunurin. Dahil pag masunurin ang isang tao, pagpapalaan ay sumasakit niya. Kaya mag-ibigan, bakit pa tayo hindi sumunod? Dahil pag tayo sumunod, pagpapala ay sumasakit. Kaya napakaganda ng pagpapala ay sumasakit upang maging maayos po ang lahat, maging masaya po tayo. Dahil ang kasiyahan ay mayroon din kaakibat na good health, mga kaibigan. Subalit ang kalambutan mayroong kaakibat na hindi maganda sa atin. Dahil nakasabi rin po, mga kaibigan, so broken heart dryeth the bones, no? So pag tayo ay malungkot, may side effect po sa atin. Kaya bakit po tayo malungkot, no? Natural lang yun na malungkot, pero wag sobra. So hindi masyadong malungkot na malungkot, hindi lungkot lang. So yung malungkot na malungkot. So dahil lahat na sobra, mga kaibigan, lahat na sobra ay masama. Kaya tayo ay dapat wag sobrang malungkot. Mga kaibigan, ang yung balik ko dahil dito sa Aurora Boulevard, Pasay City, galing sa Don Carlos Sevilla. So dito pag alam natin ang shortcut, madali lang po. Subalit pag hindi natin alam, dami tayo. Piliin natin ang safe side. Naalala ko, mga kaibigan, ang pinaka-safety ay tayo ay sa presensya ng ating Panginoon. The safest place is to be with God. Napakagandang pagtang ito sa atin. Salamat ang Diyos ng pagpapala at pagkakataon na makashare ng magandang balita. Mga kaibigan, dito sa mga halimbawa, dito sa mga motorista, pag hindi sila sumusunod sa batas trapiko, mayroong multa, mayroong violation. Depende sa bigat ng violation. Subalit kung susunod, mga kaibigan, pagpapala. Kaya sa mga driver, no? Tayong mga driver, pag sumunod tayo sa batas trapiko, kahit saan tayo, maganda. Dahil tayo pagpapala. Pag tayo may pasahero, sa ating pagsunod, pati ang pasahero natin mabibless. Dahil hindi sila maabala. So halimbawa, ang makibigan. Halimbawa, pasahero yung ang driver ng jeep, di pasahero na jeep. Pag halimbawa, may violation niya, ang pagtikit ng traffic enforcer, ipaliwanag na pa, halimbawa 2 minutes. Pag issue niya 2 minutes, ang pag-abutan nila ng violation ticket ay 1 minute. So papaubos din ng 5 minutes. So biro mo yan, no? Ibig sabihin, napaka-kwan siya. Pag hindi tayo sumusunod, kahit anong larangan, may problem tayo. So mahirap, no? Subalit pag tayo sumusunod, sigurado, mga kaibigan, tayo ay mayroong
pagpapala. Diba? Napakabuti at napakadakila ang ating Panginoon. Siyang hari ng mahari, Diyos ng mga Diyos, Panginoon pa rin. Bakit hindi pa tayo? Sunod na tayo. Dahil siya, God is watching us from a distance. So, ano tayo? No? Binabantayan na tayo. Wala tayong ilimit sa kanya. Kita tayo. Kaya pagkakita, tayo na po sama-sama pag tayo ay magsunod sa nais ng ating gadan. Pagpapala ay suma sa atin pag tayo ay sumunod. At kabaliktaran dito pag tayo ay hindi susunod. Tulad nito, mayroon nakalagay, nakita niyo po ba mga kaibigan, 40, no? Ibig sabihin, yung takbo ng dyan, pag driver, instruction sa driver po yan na 40 kilometers per hour lang ang takbo. So, tamang-tama naman yung 40 kasi ang iyong maglingkod pag may drive, lalo na pag may kasama. Minsan 30 lang. Kasi pag alam ba, 30 to 40. Pag mayroong problem, break ka kagad. Hindi iba masyadong ma-problema, no? Pero pag lampas doon, parang medyo mahirap na po. Mahirap na i-control. So, ibig sabihin, malaki ang impact kung makabangga. Malaki ang damage. Subalit mga kaibigan, pag tayo ay nasa 30-40 lang, automatic makabrake tayo, no? Na walang masyadong damage. Kaya napakaganda tulad yung e-bike na ito. 40 lang yan, 40 ang pinatawag. 40 kilometers per hour. So, may problema man, hindi masyadong malaki ang impact, no? Pero pag sobra dyan, mahirap makaibigan, no? Kaya susunod tayo kung ano itinagda dito, 40, no? Nakikita na 40. 40, no? So yan, makaibigan. Sundin natin, maging masunod rin tayo pagpapala talaga, no? So halimbawa, mayroong instructions, no? Sa daan may nakalagay yan. Mayroong tinatawag dyan na may mga kanyan may mga road sign. Halimbawa, nakalagay 40 kilometers per hour dahil madulas. Pag magsobra ka dyan, wala nang pananagutan ang ating pamahalaan kasi nagsobra ka sa rules. I-violate mo ang rules, no? Kasi sa mga highway mayroon silang radar. Kung magsobra ka, halimbawa nagalagay 80 lang, tapos halimbawa nagsobra ka sa 80, inaano ka, pinabarel kanila ng radar. Ibig sabihin para makita yung plate number. So danger yun mga kaibigan. Kaya napakaganda na sumunod tayo. Tulad nito mga kaibigan, itong sample natin. Pag lahat lang tayo sumusunod sa tamang oras at tamang lugar na tayo magtapon ng basura, hindi maganito ang ating ilog. O tingnan niyo po mga kaibigan, ito ay patunay na hindi po tayo sumunod. Dahil ang basura na ating tinatapon, bumabalik yung po sa atin. So, bero mo yan. Napakatindi ang dumi. Dahil ito sa basura, dahil hindi natapon sa tamang oras, hindi natapon sa tamang tapunan. Subalit pag sundin natin, pwede tayo makaligo sa ating mga kailog, sa ating mga ilog. Subalit dahil sa hindi pagsunod, naging marumi ang ating ilog. O kaya advantage talaga pag tayo sumunod sa pagtapon lang ng basura. Pag sumunod tayo, malaking bagay po yan na tayo ay makatulong na magkaroon tayo ng clean air at clean environment. So, napakaganda mga kaibigan pag yan po ang ating gagawin. Magkaroon tayo ng clean air, magkaroon tayo ng clean environment,
napakasaya, napakaganda at maging pagpapala po tayo sa bawat isa. Isang magandang hapon sa lahat. Isang maganda, mapagpala, mapagbiyaya, pagka-Diyos na hapon sa bawat isa. God bless us all.